Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Kahit nasaan ako. Dear Mr. Romantico, ako po si Aldwin ng Punturin, Valenzuela City. Ang isang bagay raw na hindi maaaring bilhin ng salapi ay ang pag-ibig dahil hindi ito kayang tumbasan ng anumang halaga. Kung bakit ko ito nasabi ay sa kadahilan ng naging gahaman sa pera ng aking magulang at nakatatandang kapatid. Nakipagkasundo sila sa aking dating kasindahan at pinagtangkaan nilang ipagbili ang aking puso. Hello? Hello, Aldrin. Okay lang, Jambi. Ikaw, kumusta ka rin? Eto, nasasabik na sa uli natin pagkikita. Next week na yung flight ko papuntang Pinas. Ganun ba? Oh, bakit bigla kang tumamlay? Don't you miss me? Okay lang. Oh, ano bang klaseng sagot dyan? Nakakawalang gana ka namang kausap? Naninibago lang ako sa iyo eh. Hindi ka naman dating ganyan kung makipag-usap sa akin. Teka nga, mukhang meron yatang malabo Parang wala ka pa yatang alam. Nalalabuan talaga ako sa iyo. Hindi kita maintindihan. Ano bang tinutukoy mong hindi ko alam? Yung tungkol sa kasal natin. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Paano tayo magpapakasal eh? Wala naman tayong relasyon. Oh my God, sabi ko na nga ba eh. Malapag kausap yung nanay mo. Kung ano man ang napag-usapan nyo ni inay, labas ako riyan at wala akong pakialam. Mabuti naman at nagkausap na kayo. Yun na nga eh. Kung hindi ko pa siya nakausap, hindi ko malalamang naibenta niyo na pala ako sa kanya. Oy, sasabihin ko rin naman sa'yo na unahan lang ako ni Jambi. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ano ba problema? Magkababata kayo at dati mo naman siyang kasintahan. Ang tagal na po noon. High school pa lang kami noon. Hindi pa kami seryoso. Problema ba yun? Eh di ngayon kayo maging seryoso. Alam mo, ang swerte mo kapag si Jambi ang napangasawa mo. Buhay prinsipe ka. At buhay reyna naman kayo. Kung hindi ko pa alam, malaki nang nahuhut-hut nyo sa kanya. Kaya nga hindi ka na pwedeng umatras dahil malaki na ang nagagastos niya sa atin. Anong sa atin? Sa inyo lang ni Kuya dahil kayong dalawa lang ang nakikinabang sa perang ibinibigay ni Jambi. Oy, huwag mo sabihin yan ha. Dahil nakinabang ka rin, di ba? Sa umpisa lang yun. Pero nung pinipilit niyo akong makipagrelasyon sa kanya, hindi na ako tumanggap ng kahit magkano. Dahil hindi ko pinagbibiling pag-ibig ko. Hindi si Jambing mahal ko. At sino gusto mong pakasalan, Aber? Si Maris. At ano magiging kinabukasan nyo? Ngayong pareho lang kayong patay gutom. Pero kung si Jambi ang mapapangasawa mo, siguradong magiging marangya ang iyong buhay. Aanhin kong marangyang buhay kung hindi naman ako magiging masaya. Tama na. Huwag ka ng mga tuwiran dahil ako pa rin ang masusunod. Magpapakasal ka kay Jambi sa ayaw at sa gusto mo.
Mr. Romantico. Kahit nasaan ako, Mr. Romantico, matagal na akong pinipilit ni inay na makipagrelasyon kay Jambi. Subalit tumutol ako dahil may ibang itinitibok ang puso ko. Kaya hindi ko magagawang kainin ang gusto nilang isubo. Ibang putahe ang gusto kong maging laman ng aking sikmura. hanap-hanap pa rin kita. Maris, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon, kahit sa lang. Ano? Seryoso ka ba? Ano bang nakain mo at nagmamadali ka? Meron bang humahabol sa'yo? Oo, may humahabol nga sa akin. At kapag inabutan niya ako, sorry ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Pinipilit ako ni inay na magpakasal kay Jambi. Malapit na siyang dumating. Yan, kasalanan mo yan eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag na wag kang tatanggap ng pera galing sa kanya. Oo, naging practical ako noon. Pero nagbagong pananaw ko sa buhay na makilala kita. At ikaw ang gusto kong pakasalan, kaya magpakasal na tayo bago maging huling lahat. Hindi pwede. Next month na ang flight ko papuntang Taiwan. 1 week before Christmas yun. Ano? Aalis ka bago magpasko? Hindi mo ba yun pwedeng ipagpaliban? Hindi na. Yun talagang schedule at final na yun. Kung ganun, hindi tayo magkakasama sa darating na Pasko. Ang Disyembre ko ay malungkot. Sa makalawa na ang dating ni Jambi. Wala akong pakialam. Aldrin, huwag ka na magmatigas. Dahil wala ka namang magagawa eh. Hindi niyo ako mapipilit dahil kahit anong gawin niyo, hindi ako magpapakasal kay Jambi. Ano pa ba inaayaw mo kay Jambi? Mabait na, mayaman pa. At ex-girlfriend mo rin siya. Noon pa yun. Iba ng mahal ko ngayon. Kalimutan mo na mga lecheng pagmamahal na yan. Dahil wala ka namang mapapala dyan. Huwag kang bulag. Hindi mo ba nakikita? Nakalipat na tayo sa mas magandang bahay. Kumpleto na rin tayo sa kasangkapan. O, tingnan mo itong cellphone ko. Latest model. Kuya. Samantalang ikaw nagtsatsaga pa rin sa iyong lumat mumuraing cellphone. Kaya huwag mo lang palagpasin pa ang pagkakataong to. Dahil ang pagpapakasal mo kay Jambi ang magbabago ng ating kapalaran. Kita mo naman, unti-unti na tayong nakakaahon mula sa kahirapang matagal na natin pinagtitiisan. Sige, Kuya Darwin. Total, mukhang pera ka naman. Oh. E di ikaw na lang ang magpakasal kay Jambi. Sa makalawa na raw ang dating ni Jambi. Ano ngayon ang gagawin ko? Hahayaan ko na lang bang mapunta si Aldrin sa kanya? Pero ano naman ang laban ko? Mayaman si Jambi at boto sa kanya ang buong pamilya ni Aldrin. Mukhang malalim ang iniisip mo. Si Aldrin ba? Opo, ay dadating na po si Jambi at makipagkasundo ng pamilya ni Aldrin na makasal sila. Ipaubaya mo na lang yon kay Aldrin. Siya ang dapat na magpasya tungkol sa bagay na yon. Pero pinipilit po siya ng pamilya niya. Maris, anak, kaya ka na mo problema. Dahil sa ganun, niisip mo yun. Hindi naman sa ayoko kay Aldrin, pero mas makabubuti pa siguro kung kalilimutan mo na lamang siya. Huwag mong hayaang makawala sa iyong magandang oportunidad. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Dahil iyon ang magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Anak, minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. At baka hindi na ito muli pang dumating kapag pinalagpas mo. Mr. Romantico. Kahit nasaan ako, Mr. Romantico, kilala ko si inay.
Siya ang klase ng taong hindi magpapatalo. Gagawin niyang lahat upang masunod ang kanyang gusto. Subalit tao ako at hindi makina o robot na may remote control at susunod sa kanya sa isang pindot lang niya. Nasaan ka ba? Narito ako sa agency. Meron kaming orientation. Anong oras ka makakauwi? Ay, hindi ko alam. Please, Maris, umuwi ka na. Darating na mamaya si Jambi at kaalis lang ni na inay papuntang airport. Ano ba gusto mong gawin ko? Pigilan ang eroplano ang sinasakyan niya? Huwag ka naman ganyan. Parang awa mo na, kailangan kita. Uuwi rin ako pagkatapos ko dito. Kaya pwede ba? Huwag mo naman ako istorbuhin. Sige, bahala ka. Ano pa bang magagawa ko kung wala na akong halaga sa buhay mo? Ang Disyembre ko ay malungkot. Bakit ba ganun si Maris? Mukhang wala na talaga siyang pakialam kahit anong mangyari sa akin. Wala na akong ibang maasahan kundi ang sarili ko. Kaya kailangan kong makaisip ng paraan para hindi matuloy ang gustong mangyari ni na inay. Pero paano ko nga ba matatakasan si Jambi? Ano nga bang dapat kong gawin? Ewan ko. Ayos na ayos. Paldong-paldo tayo. Punong-puno ng baggage nung inarkilan niyang malaking van. Opo, Nay. At tiyak na marami din datong nadala tong hipag kong dilaw. Pinagugulong natin dyan. Ay, wala. Kaya mag-relax ka lang. Oo nga, Jambi. Magpahinga ka lang dyan dahil may jet lag ka pa eh. Oo nga inaantok pa nga ako. Ay, sige, matulog ka muna. Gigisingin ka na lang namin kapag nasa bahay na tayo. Wait, nasan si Aldrin? Bakit hindi niyo kasama? Masama kasi yung pakiramdam niya. Pero huwag kang mag-alala dahil hinihintay ka na niya. Ay, oo nga. Excited nga sa makita ka eh. Oo. Lang ha. Baka naman pinakikilig mo lang ako. Ay, lalo kang kikiligin kapag magkasama na kayo. Marami kayong pwedeng puntahan. Kaya siguradong mag-i-enjoy ka sa iyong bakasyon. Aldrin! Nasaan ka? Anak ng wete. Nasaan na kaya ang mukong na yun? Darwin, tinawagan mo na ba siya? Opo, pero unattended ang cellphone niya. Ha? Nako, hindi maganda ang kutob ko. Mukhang tinakasan na tayo ng kapatid mo. Ano bang nangyayari? Jambi. Nasaan na si Aldrin? Nawawala ba siya? Mr. Romantiko. Ang Disyembre ko ay malungkot. Mr. Romantico, wala akong balak na takasan si Nainay dahil kaya ko naman panindigan ang aking desisyon. Subalit, kailangan magkausap kami ni Maris, kaya pinuntahan ko siya. Wala akong ibang kapanalig kundi ang aking minamahal na kasintahan. Bakit ba? Magandang hapon po, Tatay Kulas. Wala rito si Maris, naroon sa agency. Alam ko po, pero hihintayin ko na po siya. Bakit? Ano kailangan mo sa kanya? Gusto ko lang po siyang makausap. Hindi ko alam kung anong oras siya darating. Baka mainip ka sa paghihintay. Okay lang po. Hihintayin ko po si Maris kahit anong oras na dumating. Hindi ka rin naman pala makulit, no? Pasensya na po. Kailangan ko lang po talagang makausap si Maris. Importante po kasing sasabihin ko sa kanya. Pasensya na rin sa'yo, iho. Pero mamaya ka na lang bumalik. Dahil may pupuntahan pa ako.
May nawawala ba sa kanya mga personal na gamit? Wala naman eh. Ay, baka meron lang siyang pinuntahan. Pero, saan naman kaya siya napunta? Nay, hindi po tayo pwedeng maging kampante. Para po kung tinakasan na niya tayo. At saan naman siya pupunta? Doon sa hampas lupa niyang kasintahan? Wala naman po siyang ibang pupuntahan maliban doon. Malay ba natin kung nagtana na sila? Yan ang wag na wag nilang gagawin. Dahil susundan ko sila kahit saang impyerno pa sila magpunta. Ang tagal naman ni Maris. 2 oras na akong naghihintay dito sa may tapat ng bahay nila. Pero wala pa rin siya. Anong oras kaya uuwi yun? Malamang na kanina pa ako hinahanap sa amin. Bahala na nga sila. Wala na akong pakialam sa kanila. Aldrin! Nay! Sabi ko na nga ba naririto ka lang eh. Anong ginagawa mo rito? Hinihintay mo si Mares. Wala na kayong pakialam kung anong ginagawa ko dito. Halika na, umuwi na tayo. Nay. Kanina pa naghihintay si Jambi. Ayoko. Halika na, Nay, bitiwan niyo ko. Ano ba? Halika na! Umuwi na tayo, bilisan mo! Huwag niyo ko kalad ka rin. Hindi ako sasama sa inyo. Ay, talagang kakalad ka rin kita! Halika rito, sumakay ka na tricycle! Sabi na hindi ako sasama sa inyo. Halika na! Dali lang po! Ay, Maris? Bakit po ninyo kinakaladkad si Aldrin? Huh? Ano nga na pakialam mo, ha? Bitiwan niyo ako. Balik ka na, Mag-uusap sabi. kami ni Maris. Wala na kayong dapat pag-usapan. Umuwi na tayo at kanina ka pa hinihintay ni Jambi. Huwag niyo na pong pilitin si Aldrin dahil hindi naman siya mukhang pera katulad ninyo. Huh? Ganon, ha? Ganon? Walang hiya ka, maldita, ha? Walang hiya ako! Nay, tama na po. Napakialam, pera! Nay, tama na. Bitiwan niyo si Maris. Mr. Romantico. Kahit nasaan ako, Mr. Romantico, napilitan akong sumama kay inay upang sa ganon ay hindi na niya patuloy na saktan pa si Maris. Awang-awa ako sa aking kasintahan dahil para siyang sinakmal ng isang asong ulol at hindi ko siya nagawang ipagtanggol. hinanap-hanap. Nakita mo na? Ha? Nakita mo na? Ay, Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lamang siya. Wala kang magandang mapapala sa kumag na yun. tama kayo. Siguro nga dapat ko nang kalimutan si Aldrin. Dahil hindi lang sakit ng katawan na mapapala ko, kundi sakit din ng kalooban. Mabuti naman kung gano'n. Pagtuunan mo na lamang ng pansin ang pagtatrabaho mo sa Taiwan. Ganun na nga po. Pero hindi ko rin naman po maiwasan o masaktan. Dahil mahal ko si Aldrin. Anak, sa una lang yan. Masasanay ka rin balang araw. Kaya pag-aaralan mong mawala na siya sa sistema ng buhay mo. Ano pa nga bang magagawa ko? Pera-pera lang yan, Tay. Kaya sisikapin ko umasenso. Yun. Hindi ko makakalimutan ang ginawang panlalait sa akin ng nanay ni Aldrin. Kaya pipilitin kong umangat sa buhay. At balang araw, sasampalin ko siya ng pera. Ano, Jambi? Pwede na ba nating pag-usapan lang tungkol sa kasal niyo ng anak ko? Mukhang ayaw ni Aldrin eh. Baka mamaya bigla siya mag-walk out sa mismong araw ng kasal namin. Nakakahiya yun. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Oo nga. Hindi magagawang tumanggi ni Aldrin sa gusto namin mangyari. Huwag na muna natin pag-usapan ang bagay na yan. Gusto ko muna magbakasyon doon sa Palawan. Sana makasama ko siya. Sure. No problem.
Kukumbinsihin namin siya. Next week na palang flight ni Maris. Kailangan magkausap kami bago siya makaalis. Pero paano kung gagawin kayong pantay sarado ko? Daig ko pang isang bata. Napakalungkot naman ang aking Pasko. First anniversary sana namin yun. Dahil noong nakaraang Pasko ko sinagot ni Maris. Kumusta na kaya siya? Matawagan nga. Naka-off na naman ang cellphone niya. Kahapon ko pa siya tinatawagan pero hindi ko siya makontak. Ano na kayang nangyari sa kanya? Umiiwas na ba siya sa akin? Baka naghihinanakit siya. Kaya palilipasin ko muna ang tampo niya. Mr. Romantico. Mr. Romantico, ilang araw ko nang hindi makontak si Maris. Kaya nangangamba kong baka nakalimutan na niya ako. Marahil ay naniniwala siyang magagawa ko siyang ipagpalit kay Jambi. Subalit, hindi mangyayari yun. Dahil si Maris ang gusto kong ihatid sa altar balang araw. Kumusta na si Aldrin? Nag-usap na ba uli kayo? Tay, akala ko ba hindi na kayo interesado sa kanya? Bakit kinukumusta niyo siya ngayon? Gusto ko lang malaman kung anong kalagayan niyo. Kayo pa ba? O nakipag-break ka na sa kanya? Automatic na po yun, Tay. Kaya hindi ko na kailangan pang sagutin ang tanong ninyo. Ikakasal na si Aldrin kay Jambi. Kaya tapos na sa amin na lahat. Hindi na kailangan pa yung formal breakup na yan. Buti naman kung gano'n, anak. Huwag kang mag-alala. Makakalimutan mo rin si Aldrin. Hindi po ganun kadali yun, Tay. Lalo pa, malapit na ang Pasko. Siguradong mangungulila ako sa kanya. Talagang hindi ko na siya makontak. Baka nagpalit na siya ng number. Wala rin siyang reply sa mga message ko sa Facebook. At mukhang hindi na siya nag-o-online dahil wala siyang latest post. Dati naman updated siya. Hindi pwedeng ganito. Kailangan magkausap kami bago siya makaalis. Pero wala nang pagkakataon. Ang saklap naman. Magkakahiwalay kami ng ganun-ganun na lamang. Aldrin, bakit nagmumukmo ka dyan? Ano ba problema mo? Hindi ka ba nag-e-enjoy sa bakasyon natin dito sa Palawan? Paano naman ako mag-e-enjoy kung hindi ko naman mahal ang kasama ko? Oh. Pinagbigyan ko lang sina inay dahil masyado silang makulit. Ano bang problema mo sa akin? At hindi mo na ako magustuhan. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung dating Aldrin na nakilala ko noon. Jambi, maraming taon na nga nakalipas kaya marami na ring nagbago. Ikaw lang ang nagbago. Sa maniwala ka sa hindi, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Bakit? Wala bang ibang lalaki doon sa bansang pinanggalingan mo? Don't tell me walang foreigner na nagkagusto sa'yo. Marami. Oh. Pero hindi ko alam kung bakit hindi kita makalimutan. Siguro, ginayong mo ako noon. Mag-move on ka na kasi. Past is past. Kaya kalimutan mo na ako. May iba na akong mahal. Oo, pagkakaalam ko aalis na yung jowa mo papuntang Taiwan. Kaya iiwan ka na niya. Babalik din siya after 2 years.
Huwag ka nang umasa. Walang forever. Kaya maghihiwalay din kayo. Ang haba naman ng pila dito sa agency. Ay, naku, kailangan ko magtiis. Dahil ngayon, i-release ang plane ticket ko. Maris? Ikaw ba yun? Sinon? Ay, ano ginagawa mo rito? Kukuha ako ng plane ticket papuntang Taiwan. Ay, pareho pala tayo. Dahil doon din ako pupunta. Mr. Romántico. Ang Disyembre ko ay Dear Mr. Romantico, pareho kaming nangungulila ni Maris sa isa't isa. At masakit isiping nasa piling siya ng iba. Hindi ko na siya magagawang ikulong sa aking mga bisig. Ang kanyang mga labi ay hindi ko na masisiil ng halik dahil hindi na ako ang magpapainit ng kanyang mga gabing napakalamig. Maniwala ka, Maris. Mahal pa rin kita. I'm sorry, Sinon. Pero ayokong dayain ang feelings ko. Mahal na mahal ko pa rin si Aldrin. Alam ko. Pero hindi naman ako nagmamadali. Nakalaan akong maghintay. Huwag kang umasa, Sinon. Dahil ayoko mangako. Pareho nating alam na minsan na tayo nabigo. Natuparin ang mga binitawan nating salita. Kaya nga pagkakataon na natin para makabawi sa ating mga pagkukulang. Pero iba na ang sitwasyon natin ngayon. Kaya hindi yun ganun kadali. At hindi rin imposible kung pareho natin gugustuhin. Pero hindi ko pa kayang gawin. Kahit paggustuhin ko. Gaya ng nasabi ko, Maris, willing ako maghintay. Kaya bibigyan kita ng sapat na panahon. Ewan ko, Sinon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling bilang ko ng pag-ibig ni Aldrin. Tutulungan kita. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, buburahin ko ang pangalan ni Aldrin. Kahit pa nakaukit yan sa iyong puso. Si Maris. Ano kayang ginagawa niya sa mga sandaling ito? Naiisip ba kaya niya ako? Katulad ng pag-iisip ko sa kanya. 1 linggo pa lang nakalilipas pagkatapos niyang umalis. Kaya alam ko, hindi niya ako makakalimutan sa ganong kadaling panahon. Pero paano kung makakilala siya ng iba? Paano kung may iba nang nagpapangiti sa kanyang mga labi? Hindi dapat mangyari yun. Dahil hindi ko yun matatanggap. Darwin, ano ba yung kapatid mo? Paskong Pasko, nagkukulong at nagbumukmuk sa kwarto niya. Hayaan mo na lang siya. Pwede naman tayo mag-celebrate at mag-enjoy kahit hindi natin siya kasama. Siyempre, iba pa rin yung marami. The more, the merrier. Akala ko ba bad trip ka sa kanya? Noong 1 linggo pa yon, lumipas ay init ng ulo ko. Ba't naman kasi nagtsatsaga ka pa maghintay sa kumag na yun? Oh. Pwede mo naman ibaling sa ibang atensyon mo. Sino naman ang pagbabalingan ko ng kabaliwan ko? Sino pa? Eh di ako. Huh? Bakit hindi mo ako subukan?
At titiyakin ko sa'yo, hinding-hindi ka mapapahiya sa akin. What a joke. Huh? Napatawa mo ko doon eh. Jambi, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Oh, I'm sorry. Hindi kita type. Lasingin mo muna ako. At kapag lasing na ako, baka sakali maging pogi ang tingin ko sa'yo. Sige. Sige. Tagay pa tayo. Uy, Game. mukhang nagsasarili kayo Patagay naman. Oh, halika dito, my dear. Dito ka. Upo ka sa tabi ko. Walang tokwa ako. Makakulilya sa pamplano ko. Biglang sumimangot si Kuya. Ayaw yata niya. Oh, huwag mong intindihin yan. Inggit lang yan dahil masasapawan mo siya. Alam ko na. Ano ba? Lalasingin ko silang pareho. Yan. Ewan ko lang kung hindi sa akin mapuntang huling halak. Kuya. Bigla kang napangiti. Malamang, meron kang masamang binabala. Mr. Romantico. Kahit nasaan, Mr. Romantico, ganun na lang ang aking pangungulila at lumbay. Kaya naisipan kong lunurin na lang sa alak ang aking matinding kalungkutan. Nagbabaka sakali akong kahit papano ay maibsan ng kalasingan ang bigat na aking pinapasan. Ganon din ang aking puso at isipan. Anak si Buday. Ang hina pala sa inuman nitong utol mo. Daig pa nasuntok sa pangayo. Knockout? Tigil lang, Jambi. Konting tagay pa at ikaw naman ang mananakaw. Yari ka sa akin mamaya. Hoy, bakit ganyan tingin mo sa akin, Ikaw, may masama kang binabala ka? Wala. Sige, inom pa tayo. Pakita mo sa akin, kaya mo rin akong patumbahin. Meron akong napapansin sa'yo kanina pa. Parang kami lang ni Aldrin ang tumatagay. Kaya siguro hindi ka palasing kasi dinadaya mo kami. Dinadaya? Hindi Medyo lasing na rin ako, kaya... Ano? Kaya, naglalasing-lasing ako. Ang galing mo umarte. Pero, magaling ka rin ba sa ibang bagay? Huwag mo akong hahamunin, Jambi. Dahil hindi kita urungan. Talaga lang, Sige nga. Sige, sampulan mo ako. Pakitaan mo ako ng sample. Nakatulog sa sopa. Sakit ng ulo ko. May hangover. Yata. Gising ka na pala. Nay. Lasing na lasing ka kagabi. Oo, naparaming inom ko Nasaan na po sila Kuya Darwin? Naroon sila sa silid ni Darwin. Mukhang nasa lisihan ka ng kuya mo. Wala akong pakialam. Kahit ano pang gawin nila. Pero hindi po natin alam. Baka sumabit si Kuya kapag nahimasmasan si Jambi. Naisip ko na rin yan, kaya humanda ka. Humanda saan? Basta humanda ka. Dahil ikaw ang ibabala ko kung sakaling magkaroon ng aberya. Walang hiya ka, Darwin.
Sinamantala mong kalasingan ko? Hindi kita pinagsamantalahan dahil pareho natin ginusto nangyari. Mas aggressive ka pa nga sa akin eh. Kahit ano pa sabihin mo, pinagsamantalahan mo pa rin ako. O anong gagawin mo? Magre-reklamo ka? Oo. Didimanda kita. Huh? Kakasuhan kita ng rape. Ano? Oh. Seryoso ka? Hindi ko nagbibiro. Ngayon pa lang maghanap ka na ng abogado. Teka, sandali. Pwede naman natin itong pag-usapan eh. Huh? Pag-usapan natin na maayos. Kung gusto mo, pakakasalan kita. Ano ka? Sinuswerte? Hindi ikaw ang gusto kong pakasalan, kundi yung kapatid mo. Okay, no problem. Gagawa kami ni Inay ng paraan para matuloy ang kasal niyo ni Aldrin sa lalong madaling panahon. Huwag mo sabihin, gawin mo na. Dahil pag binigaw niyo ako, siguradong kalabosong aabutin mo! Mr. Romantico. Kahit nasaan Mr. Romantico, ikinatuwa kong pangyayaring yon dahil posibleng mabaling kay Kuya Darwin ang atensyon ni Jambi. Subalit, kabalik na rin yun ang aking inaasahan dahil lalo lang naging komplikado ang aking sitwasyon. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ihanda mo ang sarili mo dahil ikaw ang sasalba sa gipit na kalagayan ng kapatid mo. Bakit ako, Inay? Kasalanan mo yan, Kuya Darwin. Kaya ikaw ang dapat managot. Ayaw nga sa akin ni Jambi. Ikaw ang gusto niyang pakasalan. Ayoko nga sa kanya eh. At hindi ako gago para salawin siya. Hindi ko kakainin ang pagkaing nalawayan mo na. Kaya hayaan mong mapahamak si Darwin, ganon? Bakit ba kayo natatakot? Walang testigo si Jambi laban kay Kuya. Kaya wala siyang matibay na ebidensya. At wala rin tayong pera para kalabanin siya. Oo nga. Malamang makulong ako. At anong gusto mo? Akong magdusa sa ginawa mo? Hindi, Kuya. Hindi ko hayaang akong maparusahan sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ayun, natsyempuan ko rin. Naka-online si Maris. Kaya tatawagan ko siya sa messenger. Please, Maris. Sumagot ka naman. Hello? Hello, Maris. Salamat. Sinagot mo tawag ko. Kumusta ka na? Okay lang ako. Ikaw, kumusta na kayo ni Jumpy? Natuloy pa ang kasal nyo? Hindi. Hindi mangyayari yun dahil ikaw ang mahal ko. Ikaw, mahal mo pa rin ba ako? Siyempre naman. Hindi ganun kadali ang lumimot. Kung ganun, tayo pa rin ba? Ewan ko. Bahala na. Hindi pa pwedeng bahala na. Kailangang ipaglaban natin ang ating pag-ibig. Magkalayo tayo, Aldrin. At 2 taon pa bago ako makauwi. Kaya wala kasi pumahan ang ating ipaglalaban. Kalimutan na. At kakalimutan na rin kita. Huwag, Maris. Huwag kang susuko. Kaya nating pagtagumpayan ang pagsubok na ito. Bakit ba? Ganyan ka na ba talaga ka-desperada, Jambi? Ano magagawa ko? Mahal na mahal kita. Pagkatapos ng nangyari sa inyo ni Kuya, sasabihin mong mahal mo ko? Nahihibang ka na ba? Lasing ako nung gabi na yon. Wala yun. Kahit ako ang malasing, hindi pa rin kita pakakasalan. Ganon? O di sige. Magkita na lang tayo sa korte. Mr. Romantico. Ang Disyembre ko ay Dear Mr. Romantico, kung tutuusin ay wala namang dapat ikatakot si Kuya dahil walang basehan ang reklamo laban sa kanya. At alam niyo ni Jambi,
Subalit marami siyang pera, kaya magagawa niyang baliktarin ang pangyayari. At dahil doon, magiging tagilid ang aming laban. Iwan mo nag-iisa. May dumating na sa pila. Formal nang nagsampa ng kaso si Jambi laban sa akin. Problema ba yun? May pera naman kayo ibabayad sa abogado, hindi ba? Hindi yung ganun kasimple. Parang namang hindi mo alam ang bulok na sistema ng hustisya. Pera-pera lang yan. At hindi natin kayang tapatan ang yaman ni Jambi. Sabi ko naman sa iyo, kuya, wala siyang matibay na ebidensya. Kaya wala pa rin magagawa ang pera niya. Kahit na. Wala pa rin kasiguruhang maaabsuelto ako. Maati mo ba akong mabilanggo? At anong gusto mo? Akong mabilanggo sa miserabling kalagayan? Ikaw lang nag-iisip niyan. Huwag mo sabihin yan. Dahil hindi mo alam ang aking nararamdaman. At isa pa, may kanya-kanya tayong buhay, kaya bakit ko pa problemahin ang problema mo? Wala kang kwentang kapatid. Di ka marunong magmalasakit. Ikaw ang walang kwenta. Dahil sarili mo lang ang iniintindi mo. At dahil ikaw mismong naglagay sa sarili mo sa kinalalagyan mo ngayon, edi ikaw din ang bahalang humila ng buntot mo. Nagkakausap pa rin pala kayo? Sa totoo lang, gusto ko na siyang iwasan eh. Pero hindi ko pala kaya. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ayoko munang isipin ang bagay niyan. Ayoko rin umasa. Dahil baka masaktan lang ako. Pero mahal mo siya? Oo. Mahal na mahal ko siya. At parang hindi ko magagawang kalimutan siya. Kung ganun, wala na akong pag-asa. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang aasa. Dahil hindi kita mabibigyan ng guarantee. Sorry talaga, Sinon. Okay lang. Hindi mo naman kailangan mag-sorry dahil naiintindihan naman kita. Basta andito pa rin ako bilang kaibigan. At lagi akong naririto para damayan ka sa lahat ng oras. Salamat, Sinon. Maraming salamat. Kumusta na ang kaso ng kuya mo? So far, so good. Mukhang madidismiss ang kaso laban sa kanya. Ilang hearing na kasi hindi sumisipot si Jambi. O bakit? Ano bang nangyayari sa kanya? Hindi ko nga alam. Ilang buwan na rin siyang hindi nagpapakita ng paparamdam. Ikaw, kumusta lang trabaho mo na yan? Hindi magandang nangyayari dito. May problema sa management ng employer namin. Hindi sila magkasundo. Baka hindi ko na matapos ang kontrata ko dito. Hindi mabuti. Kung gano'n, mas mapapabilis ang huli nating pagkikita. Bahala na, Aldrin. Bahala ng tadhana kung saan tayo mapapadpad. Mr. Romantico. Mr. Romantico, mukhang umaayon sa akin ang ihip ng hangin. Dahil kahit papano, may nababanaag na akong liwanag sa aking madilim na pag-asa. Unti-unting nahahawi ang ulap, kaya nasisilayan ko na ang sikat ng araw. Malapit nang lumitaw ang sinag ng makulay na bahaghari. Ay, salamat at na-dismiss na rin ang kaso mo, Darwin. Paano hindi madidismiss? Naglahong parang bula si Jambi. Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit hindi na siya nagpakita? Huwag na po natin problemahin yun.
Ang importante na absuelto na ako. Ang kaso, ang laki rin ng nagastos natin. Halos maubos ng savings natin. Wala na po tayong maasahan. Kaya ibenta na lang natin ang mga kasangkapan nating hindi kailangan. At magtayo na lang tayo ng maliit na negosyo. Anong balita? Pwede bad news, pwede rin good news. Anong ibig mong sabihin? Malapit nang magsara ang kumpanya namin. Bad news yan. Okay lang, dahil makakauwi na ako ng Pinas sa darating na December. Talaga? Good news yan. Sige, hihintayin kita. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ngayon lang uli ako nakagawi sa mall na ito. Ang laki na pala na ipinagbago. Pakiramdam ko tuloy. Nasa ibang lugar ako. Jambi? Ikaw ba yan? Oh, Darwin? Ikaw nga. Kumusta ka na? Teka, ang laki ng tiyan mo. Buntis ka? Nakikita mo na nga, tinatanong mo pa. Sinong tatay niya? Bakit? Sino ba sa akala mo? Yun ba ang dahilan kung bakit bigla ka nawala? Bakit hindi mo sinabi? Para ano? Para mapahiya ako? Oo, hindi na ako sumipot doon sa mga hearing natin. Dahil ayokong pagtawanan niyo ako. At isa pa, anong mapapala ko kung mabibilanggo ang ama ng sarili kong anak? Pakakasalan kita kung gusto mo. Papatawa ka ba? Pareho nating alam na pera lang ang habol mo sa akin. Oo, aaminin ko naging materialistic kami ni Inay. Pero gusto rin naman kita eh. At ngayong magkakaanak na tayo, hindi na mahirap para sa akin ang mahalin ka. Alam mo naman na hindi ikaw ang mahal ko. Pero magagawa mo namang ibaling sa akin ang iyong pagtingin. Bakit hindi mo pag-aralang ako ang iyong mahalin? Paano kung hindi ko matutuhan? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? At isa pa, may karapatan ako dyan sa dinadala mo. At hindi mo yun maaring ipagkait sa akin. Mr. Romantico. Kahit nasaan Mr. Romantico, hindi inaasahan ni Kuya Darwin na magkikita pa sila ni Jambi at doon niya natuklasang nagbunga ang nangyari sa kanila. Kaya nagsikap siyang suyuin ang ina ng kanyang magiging anak. At hindi naman siya nabigo dahil nasungkit niya ang mataas na bituin. 2 buwan pagkatapos mga anak ni Jambi, itinakda ang kanilang pag-iisang dibdib. ako'y iniwan mo na Congrats, Kuya. Akalain mo yun? Si Jambi palang forever mo. Oo nga. Iginiit ko siya sa'yo, pero sa akin pala siya mapupunta. Tinanggihan mo kasi swerte, kaya sa akin napunta. Okay lang yun, Kuya. Dahil paparating na rin ang swerte ko. Oo nga, no. This month na rin pala ang uwi ni Maris. Good luck na lang sa'yo, Tol. Salamat, Tol. At good luck din sa bagong kabanata ng buhay mo. I wish you all the best. May nakita akong bagong employer. Gusto mong sumama? Wag na. Gusto ko kasi umuwi ng Pinas. Ganun ba? Ibig bang sabihin, iiwan mo na ako? I'm sorry, Sinon. Pero final na yung decision ko. Hindi na magbabagong isip ko. Okay lang.
Kung yan ang inakala mong magpapasaya sa'yo, hindi kita pipigilan. Pero Maris, mamimiss kita. Ako rin, Sinon. Mamimiss din kita. Dahil pinapahalagan ko ang friendship natin. Hindi ko makakalimutan ang maganda natin pinagsamahan. Maraming salamat sa mga sandaling dinamayan mo ko. Ikaw ang nagko-comfort sa akin tuwing nalulungkot po. Ikaw ang hingahan ko ng sama ng loob. Salamat din sa'yo, Maris. Babauni ko sa aking mga alaala ang mga nakaraan natin dito. Basta, lagi mong tatandaan, mahal kita. Mahal din naman kita, pero hanggang kaibigan lang talaga. Pero huwag kang mag-alala. Mabuti kang tao. Kaya alam ko, may nakalaan din sa iyong babae na magmamahal sa iyo ng wagas at totoo. Maris, hindi ko akalaing makakapiling kita ngayong araw ng Pasko. Ako rin, Aldrin. Ang buong akala ko, naagaw ka na sa akin ni Jambi. Hindi mangyayari yon. Dahil hindi kita magagawang ipagpalit kahit pa sa 10 Jambi. Ako nga ang nag-aalala ng sobra dahil magkasama kayo ni Sinon doon sa Taiwan. Oo, lagi kami magkasama ni Sinon. Lagi kami magkausap. Pero, ni minsan, hindi ka nawaglit sa aking isipan. Uy, parang kinikiliti ang puso ko. Kinikilig ako. Corny mo. Ikaw rin naman ha. Don't tell me hindi ka kinikilig. Siyempre, kinikilig ako. Sagad hanggang sa kaibuturan ng puso ko. Wow, what a term. Kaibuturan. Alam mo ba ibig sabihin nun? Kaibuturan? Ewan ko. Basta, yun na yun. Hindi nga. I love you, Aldrin. Merry Christmas. And happy 2nd anniversary. I love you too, Maris. Happy 2nd anniversary. At sana, lagi tayong magkasama. Hindi lang ngayong Christmas, kundi sa lahat ng mga darating pang Christmas.